Nilayasan na po siya ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid. Kung papaanong si Haring Saul, nilayasan po siya ng Diyos, mga kapatid, yung pong Haring si Saul. Kaya sinasapian po siya ng masasamang espiritu. Gumiginawa lang po siya pagka nagpapatugtog si Batang David ng mga papuring awit sa Diyos. Doon na lang sila bumabase sa video ni Bes na sinasabi niya yung mga nagsasalita dyan, sis Luz, na masama kay kapatid na Daniel, kalaban ko yung mga yan. Doon na lang sila nakabase sa video na yan. Tama po, mga kapatid. Meron po kasing time frame yung pong sinabi ni Brother Eli po na yan. Meron pong time frame. Parang ganito lang po, mga kapatid. Nung sabihin ko, ilagay ko na pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan si kapatid na Daniel, pinag-isipan ko yon. Tinignan ko, kinilala ko ang mga MIC, tinignan ko ang record nila lahat, tinignan ko ang mga KNP. Hindi naman sila masasamang tao, pero ang masasabi ko, yung kakayahang na kay kapatid na Daniel at yung diwa ng pagmamalasakit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, na si kapatid na Daniel ang katulong ko nag-iisip kung paano lalo pang maipapalaganap. Siya nag-umpisa nagsabi sa akin ng mga Bible exposition. Siya rin ang nagtatag ng unang Bible exposition sa Metro Manila hanggang sa dumuloy-tuloy na. Siya rin ang kinasangkapan ng Diyos para matatag yung MMC. Siya rin ang kinasangkapan ng Diyos sa pagkakaroon ng kwat. Siya rin ang kasangkapan ng Diyos sa pagkakaroon ng television natin. Kasangkapan siya ng Diyos doon. Nakita ko na nakikapatid na Daniel yung quality ni Timoteo na naglilingkod na kasama ni Pablo parang anak sa kanyang ama sa ikasusulong at ikalalaganap ng Ebanghelyo. Yang mga nagsasalitang yan, sis Luz, laban sa kapatid na Daniel, hindi nag-iisip yan ng magandang pag-iisip. Kalaban ko yung mga yan. Kahit sino pa yan. Sinasabi ko sa inyo, kalaban ko yung mga yan. Kahit sino pa, manggagawa, miyembro, kamag-anak ko, kung sino man, na nagsasalita laban kay kapatid na Daniel, kalaban ko yan. May hula sa Biblia para kay kapatid na Daniel. Ano po yung hula? Ayun. Ang kanilang taga-akay magiging isa sa kanila. Hindi naman galing si kapatid na Daniel sa kahit aling iglesia eh. Dito siya ipinanganak eh. Amen. Opo. Ang kanilang puno magiging isa sa kanila. Ako naman, hindi rin naman ako galing kahit aninong iglesia eh. Dito rin ako pinanganak sa iglesyang ito eh. Ewan ko kung meron pa sa inyong may duda o baka ayaw nyo kay kapatid na Daniel, bahala kayo. No? May hula para sa kanya sa Biblia. Going back dun po sa topic natin, ang sabi po ni Daniel Rason, pagka iba na daw po yung ikinabubuhay sa itinuturo, tiwalag na po yon. Yung bang tatay mo, yung ginagawa niya, hindi ba yon katiwatiwalag? Pangangalo niya yon, di ba? Bakit hindi mo itiwalag yung tatay mo? Hindi ba yung ginagawa ng iyong kapatid na si Elijan Rason? Hindi ba katiwatiwalag yon? Naging drug addict, tapos ng babae, tapos ng nagkasino, nagkalayawan? Hindi ba katiwatiwalag yon? Tapos ako itong wala namang ginagawa, nananahimik ako dito. Anong katunayan mong nagsasalita ako ng ano? Tapos sasabihin mo, I will not dignify. Sabi niyang ganyan, meron pa siyang dignify. Hindi mo kami makukuha sa mga English mo na yan. Parang yung sinabi mo na, I'd rather lose my job and my career than lose my God. Wala nang epekto yan, Daniel Rason. Wala nang epekto yan. Nakikinig-kinig pa kayo dun. Itiniwalag niya na nga mismo yung sarili niya. Yes. Lumabas ako kasi yun yung utos ng Diyos eh. Lumabas ako, sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. The reason why I exited the church that is being administered by Daniel Rason, mga kapatid, because napatunayan ko sa Biblia na itong si Daniel Rason ay sa demonyo na. Mga kapatid, sa demonyo na. Tapos tuturo-turo ka ng pag-ibig.
Isang talata lang sabi ko nga sa'yo, magdebate tayo. Bibigyan kita ng partida. Isang talata lang ang gagamitin ko. Wala akong ibang gagamiting talata. 1844 lang. 1844 lang. Mapapatunayan ko na sa demonyo ka, Daniel Rason. Biruin mo, sasabihin mo, pagka yung iba yung ikinabubuhay sa itinuturo, anong pagtuturo? Kaninong pagtuturo? So, kung ang sinasabi mong pagtuturo ay pagtuturo mo, ayan, yung mga pamilya mo mismo, mga immoral, yung panganay mong anak, nilagyan ng pampatulog yung inumin noong kanyang barkada, na alimpungatan yung barkada niya, nakasubo yung bunganga nung yung anak. Ay, yung ba'y chismis? Gusto mo ng pruweba, Daniel Rason? Naku, marami akong pruweba. Kung pruweba lang, naku. Pagka inilabas ko yung mga pruweba ko, Daniel Rason, naku, iikot yung sipit-sipitan mo. Kaya ganun po mga kapatid. Huwag po kayo magagalit sa akin, mga kapatid. Mag-ano po kayo? Mag-imbestiga po kayo. Ito bang mga sinasabi ni Brad Badong? Sinasabi niya ba ito out of anger? Hindi po. Kaya po ako nagsasalita, mga kapatid. Ipinagmamalasakit ko po ang inyong mga kaluluwa. Dahil ito pong si Daniel Rason, wala na pong pagmamalasakit sa kaluluwa. Biruin mo, pagka meron kang tanong, tiwalag ka na kaagad for Him. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po niya, yung mabuting pastor, meron po siyang 100 tupa. Nawaglit yung isa, iniwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawalang tupa. Ito pong si Daniel Rason na ito, very much opposite to our Lord Jesus Christ na mabuting pastor. And how dare you claim ngayon, Daniel Rason, that you are that pastor? Wala kang wala kang konsiderasyon sa mga kapatid eh. Anong patunay mo na nagsalita ako ng laban sa aral? Unless otherwise na pinapatunayan mo na kayo ang naghahari, hindi na si Kristo. Biruin mo, in-scam na nga ako ng nanay mo. Nag-giveaway na nga ako. Nagpaano na nga ako. Nagpaubaya na nga ako. Tapos itong nanay mo, na dalahira, na impaktita, tanungin mo si Brad Narsing. Ayan, ito po mga kapatid. Tanungin niyo po si Brad Narsing, na kaisa-isang buhay na kapatid ngayon ni Brother Eli. Dalawa na lang po ang buhay na kapatid ni Brother Eli. Yung impaktitang nanay po ni Daniel Rason at si Brad Narsing na tatay po ni Ate Ruth Soriano. Tanungin niyo po siya kung hindi ba totoong masama ang ugali ni Beth Rason. Hindi ba totoo na yung kapatid mong si Elijan Rason nag-drug addict? I don't know kung hanggang ngayon nagda-drug addict pa siya. Pero mukhang sabog eh. Tapos ako ngayon yung pararatangan mo na masamang tao. Sino ngayon ang masama? And how do you characterize, mga kapatid, yung word na masama? As far as I know, yung pananampalataya ko still intact. Yung sinampalatayanan ko na ipinangaral ni kapatid na Soriano are still the same until now. Pero I guarantee you, Daniel Rason, you are not aligned to what the Lord Jesus Christ had preached. You are not aligned, Daniel Rason, to what Brother Eli Soriano had preached during his lifetime. Mga kapatid, magbabasa lang po tayo ng mga comment. Mas bagay kang mamuno sa iglesia, bro, kasi naipaliwanag mo ng gusto at nauunawaan mo ang nakasulat sa Biblia kaysa kay DSR. Wala po akong balak mamuno, kapatid. Okay na po ako na isang ordinaryong manggagawa. Mas gusto ko po yun. Greetings sa lokal ng Libertad, sabi po ni Brother Alan Boom Dupaya. And mas may sense, saka mas masarap makinig kay Brad Badong kesa kay KDR, sabi ni Brother Alexis Betko. Hindi po, mga kapatid, mas magaling naman po talaga siya magsalita sa akin. Kasi po po niya yon, profession po niya yon. Ako po, hindi naman po ako nakapagtapos ng college, mga kapatid. So, kung pagsasalita lang, mas magaling po talaga siyang magsalita. Pero, kabaligtaran po yung pong nangyayari. Dahil po, nilayasan na po siya ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid. Kung papaanong si Haring Saul,
Nilayasan po siya ng Diyos, mga kapatid, yung pong haring si Saul. Kaya sinasapian po siya ng masasamang espiritu. Gumiginawa lang po siya pagka nagpapatugtog si Batang David ng mga papuring awit sa Diyos. Doon na lang sila bumabase sa video ni Bes na sinasabi niya yung mga nagsasalita dyan, si Luz, na masama kay kapatid na Daniel, kalaban ko yung mga yan. Doon na lang sila nakabase sa video na yan. Tama po mga kapatid. Meron po kasing time frame yung pong sinabi ni Brother Eli po na yan. Meron pong time frame. Parang ganito lang po mga kapatid. Nung inutusan ng Diyos si Noe na gumawa po ng arko, tayo po ba, gagawa din po ba tayo ng arko? Nung inutusan ng Diyos ang mga unang tao na umayot magpakarami, gagawin din po ba natin ngayon? Overpopulated na po ang mundo, mga kapatid. Kaya nga po maraming utos sa panahon ng mga Israelita, pinagbabago ng Panginoong Jesucristo eh. Kaya po ganun, mga kapatid. Hello po, Brother J.R. Badong, sabi ni Sis Fatima Roas Matyo.